use kasi ang reference sa software support tools. So next, we have software support tools. In fact, software support is critical. It makes sure users have a smooth experience. It includes services to fix tech issues, boost performance, and increase user happiness. So software support tools kanang nagakuan ni siya to have those users na maging kanang smooth good siya ang paggamit nila. So next, we have software support tools is designed for people with disabilities. So it improves accessibility, communication, mobility, and independence. So matapil niya or namin mga examples na kanang mga software na kanang where kanang people with disabilities kay kanang magamit nila. So these tools assist individuals with visual, auditory, mobility, cognitive, and learning disabilities by adapting digital environment to their needs. So, as we know na ba yung mga kanang based on na research. So there are mga software na kanang like for example, tao kay kanang I mean kanang dili siya kakita. So like for example, dili siya kakita. So naay software support tools na kanang para sa iya hardware kanang he or she can kanang magamit niya. So how does software support tools for education help students? So it improves learning experience, and second, accessibility and inclusivity, and third is cost effective. Excellent. Okay, so simulation software. Nearpod. So Nearpod is an interactive platform that enables teachers to create and share digital lessons. It allows teachers to integrate multimedia assessment and real-time interactions within their lessons. So Nearpod, pwede din siya gamiton sa teachers where they can create more interactive na mga lessons and mga quizzes. So first guys, the step para first kay mag-login ka or if para na kay if wala pa kay account kay mag-sign up ka. Yeah. Tapos if na kay account kay mag-login. So pagkahuman ito o click sa sign in or login kay mo na dahil ang mo appear. So of course na ang mga details about sa imuha kung imuhang email, imuhang name, and kanang mga important na mga kailangan nyo i-fill out. So, pagkahuman mo o kanang fill out, mo na dahil ni ang appear sa imuhang screen. So, as you can see na ay kanang nanay mga template na ready-made na. So, teachers kan kanang pwede na nila pwede niyo i-click tapos if ever nga kanang ang Nearpod tungkol kay na siya mga templates na ready-made na siya. Tapos those teachers, so ikaw nga teacher kay of course kailangan mo siya i-check kung laba kay need nga i-cut or laba kay need nga kanang idungag ka. Pero kung magdungag ka, ay marag kaya sa kanima na Oo, mara na siya mag-insert lagi hapon sa lesson na napoy quiz. Pwede siya sa Pwede mo siya mag-phone, Ano siya? Tapos, pagkahuman kay kanino, then, sa settings, kay bisito nili mo, kani ang bisito. Pag-visit kay kanina dahil ang mo appear, which is, kalamura mo sa imuhang profile ni mo. Tapos, paghuman pag kanina mo appear, kay kanina yung bisito ang lesson settings. Ang sunod sa lesson settings kay mga kanang sa settings where kanang if gusto ba ni teacher na kanang magbutang ba o name sa iyahang students or dili or gusto ba ni teacher na kanang paghuman nila answer sa quiz kay mo appear dahil kung correct ba or kanang wrong ba sila. And so ang dapat pa o kanang pwede ni mo nga i-click or kanang dili gusto ni mo nga
library. Nandito sa gilid. Nearpod library. And there, sorry. Wala sa Nanay, Canva. yes, nanay mga pre-made na kanang mga templates, but of course, akong ginagalan na nga, kailangan din yung mga i-check sulod niya. Tapos, so, para align siya sa kanang imuhang topic kay grades na kabutang, subject, content types, and so on. Tapos, preview, tapos na po i-delay. Mata ka lang gawin niya. So, sa grades, of course, kay ay kindergarten to high school. So, si teacher kay, pwede ni, si teacher. So, for example, imuhang student kay first, so of course, mo na yung dito, tapos sa subjects. There are subjects. So, pwede siya magpili kung math ba, science ba siya nga nabilong subject. So, there. Pagkakuman, there are mga advantages of Nearpod. So, first, it incorporates interactive features such as quizzes, polls, and videos that engage students and make lessons more interactive. So, just like what I said earlier na, Nearpod using Nearpod kay makahimo siya og more interactive na kanang mga quizzes, lessons na make the class more interactive and mas ma-engage po ang mga students. And next, we have teachers can create personalized lesson by uploading their own content or using Nearpod's pre-made templates. So just like what I've said earlier na, katong mga pre-made na mga templates kay kanang of course, kanang i-check mo to ni teacher, tapos pwede po niya i-personalize ang mga template. Pwede siya kanang mag-add siya dito, mag-upload siya og iyahang ideas, and also pwede po siya mag-cut good or na siya i-delete or na siya i-pull ang mga templates. So next, students can access lesson for different devices like computers, tablets, and smartphones, making it versatile for various classroom settings. So, Nearpod, pwede siya magamit o at teachers kanang makashare good sila sa link nila, like for example, sa pag-quiz. So, pwede niya kanang share ang link. Tapos, ang Nearpod, pwede siya magamit sa any nga mga gadgets. Pwede mag-answer sa phone, sa laptop, or computer. Next, we have teacher can integrate videos, 3D models, virtual field trips, and 360 degrees images to create dynamic and immersive lesson. So, Nearpod, kaya na-ako siya ka na, like for example, sa ako ang kay, like for example, topic is about animals. So, na-select ka ng picture doon na pwede siya i-swipe na kanang makita dun ang whole dun nga body dun sa animals and kanang 60 degrees siya. Sa web siya. Madali, iyan naman from here tapos TikTok ang pagpangbuan. Mata na pa kung first tapos naman siya ibayad ko. So, mata siya. If 9 advantages, of course, na-apply disadvantages. So, first, disadvantages in Nearpod. The free version has some limitation, the number of students who can participate, and limited access to premium content. A paid version is required for more features. So, ang Nearpod kay kanang limited lang din siya ang kanang makasulod good. Like for example, magpa-quiz ka, so limited lang ang mga students na makaparticipate. And also, if gusto ka kanang maka-access ka sa tanan, kay you need to kanang magbayad. So next, we have Nearpod relies on internet access. So it may not work well in areas with poor internet connectivity. So Nearpod kay nag-rely din siya sa kanang internet or Wi-Fi.
So, if wala kay Wi-Fi or wala kay data, kay dili jud mo siya ma-open, and to those ka ng kunwari na kay lesson or na kay ka ng ipakwisin ng students tapos kani mong gamiton, tapos wala sila yung internet, so dili sila maka-access. So next, we have while student can join the lesson from any device, they need to be connected to the internet to participate in complete interactive tasks. So, like sa ikaduha nga ka ng disadvantages, here pa nag-rely lagi siya sa internet. So, if ang device, if may device or computer